Alam niyo kung bakit po kami nadaan dito? May nahanap po kami na last week ba yan? O may 2 weeks na? Hindi po. Ang kinakatakot din ho namin, nadaanan ho namin, mamimili ho kami ng mga school supplies. Papunta ho kami sa New Star. May nadaanan ho kami, kala ko po nanay. Naka-face mask po eh. May kasamang babae. At saka po medyo batang lalaki. Ang kinakatakot ko po, baka ho kasi yung batang babae at saka yung baka kinuha lang po niya. Baka hindi niya po anak. Baka po kasi yun yung Kasi sabi ko babalikan ho namin sila. Pagbalik ko namin doon sa sinabi niyang lugar, wala naman pong bahay doon o kubo na Kasi ayaw pong magpahatid talaga eh. Baka natakot din po, parang gano'n. Baka natakot nga rin. Baka nga po eh. Baka ginagamit lang yung mga bata. Para mukha yung mga bata eh. Limos. Tanungin ko si Kuya Arman, ano yung plano mo Kuya Arman? Plano ko po, sana maalis kami sa ganitong sitwasyon na to. Kaya ko naman maghanap buhay na pandiri-diretso para matumin na rin yung buhay namin. Kaya ko na pong ganito lagi yung buhay namin. Oo. Kaso lang, wala naman akong sapat talagang pera na pang-uupa namin. Kayo ate, anong plano? Anong plano niyo sa... Naghihintay din ako kung ano yung magiging niya kasi siya yung padit. Ano po, paano kayo nag-uusap? Depende nga sa kanya kung ano yung magiging niya sa buhay namin kasi susunod lang ako sa kanya eh. Kasi kung ako masusunod, gusto ko na rin po umalis sa ganitong sitwasyon. Kaso hindi hindi kami makapag-umpisa. Kumbaga, nasa hanap buhay niya kung anong magiging namin, magiging kalagayan. Po. Ang hirap po kasi, kahit ganyan gusto na namin mag-ayos ng buhay. Paano nga, yung kinikita po niya, sapat na sapat lang talaga sa pangkain. Minsan nga, kulang pa. Pero, pagkatagang bigyan ng pagkakataon po na medyo may makaano siya ng mag-amo na pwedeng mapasukan. Baka sakaling maiba naman po sitwasyon namin. Kasi nahiya na rin po ako sa magulang ko na pagka may konting tatakbo ko dun. Nandun po yung 4 na anak ko na. Ito po, honest na sagot gusto ko lang po. Kasi alam ng ating Diyos kung totoo tayo. Maraming way si God, maraming paraan si God para matulungan po namin kayo. Honest na sagot, meron pa ho bang bisyo? Pinipilit na pong iwasan. At ito po, kaya Dekram, Keram. Madalas po kami, nasa sarili namin, gusto na namin umiwas. May mga tao po na madalas lumapit. Paano ko po ba, kahit halimbawa, kami, pilit na umiiwas. May pupuntang tao. Umiiwas na yung asawa ko. Hindi ng ganitong tulong. Pero alam ko na pwedeng ang asawa ko. Siyempre, pwede ka naman tayong humindi eh. Sabi ko nga, pwede hindi yung bite mo sa ibang tao. Para rin sa'yo yun. Kasi magiging mabait ka pero di ka kasama mo. Paano ka makakaiwas dyan sa bisyo? Ang inaano ko naman, medyo mahaba bang panahon naman na kahit paano nakakalayo na kami. Huwag lang po may dadating. Kung paano ba kami makakalayo doon sa mga tao na pwedeng magtangay sa amin sa mga ganyan. Umiiwas kayo, pero yun yung lumalapit para magpatuloy kayo sa kasalanan. Pero kahit pa paano sa sitwasyon Sa bisyo. namin. Pero sa sitwasyon ngayon, kasi sabi ko naman po na tinuturuan ko siya na matuto kang humindi. Matuto kang umayaw. Kasi hindi makakatulong yan sa'yo habang buhay. Ikaw ang tatangayin yan. Ito yung mahirap. Pilit nilang parang gustong takasan yung bisyo. Pero... Lumayo na tayo dito. Kasi po, pag nakita nila ganito sitwasyon, akala nila gusto namin lagi. Hindi. Gusto po namin umiwas, gusto na namin ayusin. Kaya sabi ko sa kanya, matuto kang hindi. Matuto kang umayaw. Kasi hindi habang panahon, yan ang tutulong sa'yo. Yan pa magpapahabol sa'yo. Kasi ang ko dito ka Tekram, kasi nangyari na yung mga... Kumbaga sabi nga, pagka na-drugs na daw yung tao, kumbaga, yun na talaga yung niya. Kumbaga, hindi na magbabago daw. Nasa sa tao na lang po. Hindi po kami nagsasabi ng ganun. Hindi po namin para sabihin sa inyo dahil kaharap namin kayo.
gusto ko rin makita sana yung sitwasyon na sana na alis na rin kami dun. Doon sa loob ng sitwasyon na yun. Kasi para naman kahit pa paano, hindi kami naglalakad kami na pakiramdam namin kahit na siyempre ganito na nga sitwasyon namin, nahusgan talaga kami. Napakahirap po na kahit wala ka namang ginagawa na ano, kahit na sabi mo nabahira ka na ng gano'ng sitwasyon, sa tingin sa'yo ng tao, yung ka na lang. Gusto namin mabago sa Naintindihan ko yung ano po nyo. Ang ano lang, ang kinakatakot ko lang kasi, kumbaga tayo, kung ano naman yung kaya nating itulong, kumbaga ginagawa natin. Gusto ko lalo na sa mga bata. Alam nyo naman, kilala nyo yung isa nyong kasama, kilala nyo si ate, di ba? Anong pangalan nun? Napanood mo namin. Opo. Kaya lang, syempre may mga nangyayari na parang aral ba na nangyayari na sa atin. Kumbaga, pagka ba ginawa ko sa inyo, doon sa kasama niyong ginawa ko, na kinuha ko ng pinagrenta ko, binilang ko ng motor, may negosyo, mapapangako niyo ba na, di ba? Oo, sayangin ba? Yung pagkakataong Akin binigay. siguro Kuya Tikram, ano na, 100% di ko na parang sasayangin pa yun. Para sa akin, yun na po siguro yung simula para dumiretso yung buhay namin. Yun na po siguro yung pinakaano ko sa buhay ko. Ba't ko pa sasayangin yung taong tinulong sa akin tapos sisirain ko lang naman, di ba? Hindi ko na po sisirain yun. Didiretso ko na po yung hanggang sa umangat na po kami lahat. Kumbaga ikaw, kung magkakaroon ng pagkakataon, Didiretso ko na po. didiretso mo na. Opo. Okay. Kasi wala, di ko na po kayang bumili ng sariling gano'n eh. Ayun na po, itulong na po talaga sa amin yun. Lubos na po sobrang tulong sa amin yun. Di ko na po sasayangin yun. Didiretso ko na po yung buhay namin hanggang sa umangat na rin po kami lahat. Alis sa sitwasyon na ganito. Kasi mahirap talaga, lalo na may bata, katekram mo. Sobrang bigat na rin po kasi pautulit na lang yung Na ano kasi Kuya Arman, ba't para kang maluluha Kuya Arman? Kasi napakalaking bagay po sa amin yun. Lalo na sa akin, lalaki pa ako pag gumagawa ng paraan. Mas di ko na siguro na naisip na iligo pa yung binigay mo sa akin ng diretso na. Ba't ko pa isasayangin yung ano ko, binigay mo tulong sa akin. Yun na yun eh. Dapat pagpawisan mo ng gusto yan para umangat ka na ba? Pagyayamanin mo. Opo. Okay. Yung nakita ko nga pong binigay mo tulong sa mag-asawa. nakapanginaya. Nakapanghinayang yun. May bahay ka na, mayroon ka pang sari-sari store, may motor ka pa. Isinayang niya. Nag-usap nga po kayo mag-asawa kung sa akin binigay sa amin ni Kuya Tikram yun, baka ngayon hindi na ganito yung buhay namin. So mapapangako mo sa akin kung ibibigay ko yun, hindi mo sasayangin? Hindi po. Okay. Sige. Para sa mga anak ko, hindi ko na po talaga sasayangin. Wala yung Okay. Sige, ganito Kuya Armand. Okay lang ba? Kasi hihingi din ako ng payo ng mga katekram. Opo, opo. Tapos, ano yung mas magandang pwedeng gawin sa inyo? Ang gusto ko dito, malayo yung mga bata doon sa parang nadudumihan yung isip nila. Anong magandang itulong, katekram? Tulungan nyo nga po ako. Anong maganda pong itulong kila Kuya Arman? Kung tatanungin kita, Kuya Arman, ano bang tulong ang gusto mo? Hindi naman ba ako maghihingi ng ano. Yung sa inyo po. Sa inyo po mga galing yung tulong, hindi po sa akin. Baga ayaw mong... Ayaw pong humingi talaga. Nasa inyo po yung Kuya Ram. Kasi kung ano po ibibigay mo sa akin, yun naman po yung paularin ko ng ano. Kasi sa mga anak ko na po, hindi po para sa akin yun. Kuya Arman, ha? Wala na yung ano. Kasi kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, hindi magbabago yung buhay natin. Tama po kayo Ron. Ako po, sa totoo lang, gustong-gusto ko iwasan yung droga na yan. Yan po ang makakasira sa buhay namin, tuhanan lang. Ako po, dinidiretso ko na po yung mga ano ko. Ayaw ko na po talaga yan. Maraming taong pupunta na ito nagsusulsul sa akin para gumanyan kami. Naiwasan na po namin yan eh. Kasi ito na naman. Andiyan na naman sila. Habang iniiwasan mo at lalo may taong sumusulsul sa'yo, hindi ka malalayo. Kaya mas gusto ko umalis na lang sa lugar na to para diretso yung pamumuhay namin na walang ganyan eh. Mas maganda pa buhay namin, mas maganda takbo ng buhay namin pag wala yung ganun.
Tsaka, pwede ba mangyari araw-araw, nandyan yan, eh, paano yung mga anak ko? Lalaki yung mga anak ko, nakikita kami. Yeah. Basta nagpapatuloy tayo sa kasalanan, hindi aayos yung buhay. Hindi po talaga. Mm. Lalo kang ibabawan sa hirap yung ano na yan. Mm. Hanggat mayroon kang daladalang ganyan, di mo na di mo na maalis sa buhay mo na magbago ka. Kung maririnig ka ng mga taong pilit kang ibinabaon doon sa kasalanan, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko sabihin sa kanila, iwasan nila, umiwas na sila sa ganung bagay. Mm. Tapos tumigil na sila sa punta na punta rito, yung manggugol sila ng buhay na may buhay. Dapat, kung gusto nila, sila na lang. Huwag na sila mandamay. Yeah. Kung maririnig man nila, sana kayo rin, magbago na rin kayo para malayo na rin kayo sa ikapahamak nila. Yun na lang. Hanggang doon lang ako para sa kanila. Kumusta na kaya sila? Ano po, sa mga nanonood po, sana po mabigyan niyo po ng tulong si Tatay Ram. Ano meron na nga tayong paganda pambigay, ng ikaw kotse. talaga. Ferrari. May pambigay na nga tayo. Maraming salamat po. Bibigyan po lang pansin yung yung mga nabili po natin na grocery. Yung iba po kasi bawal po sa matatanda. Bawal po kasi baka po i-separate po natin yung para sa bata saka yung para sa magulang. Sana po magabayan niyo po si Tatay Ram sa pang-araw-araw po niya na mission. Di po niya kaya na mag-isa po. Ba't alam niya yung ganon? Kuya Robert natin, no? Thank you po. Naalala niya pa yung may bibigay na nga tayo eh. Okay, let's go. Ang galing mo, Kuya Robert. Magaling tong vlogger natin na to Wait lang, ito pa yung isang mic. Wait lang, dito ko na ilalagay. Ikaw muna. Hello po. Magandang tanghali po. Hayaan ko muna siya. Ang bilis po mag-design ni Tatay Ram eh. One click lang kinabukasan. Siya agad. Magpe-prepare niya na yung itutulong niya. Kamusta po yung magdamag po? Si Kuya Arman. Ano pangalan po natin? At Joy. Ate Joy po, si Ate Joy. Ang sabi po ni Tatay Ram, dito daw po kakain ng tanghalian po yung sa balat na saging. Parang hindi po yung mangyayari. Kasi marami po siyang ginagawa. Ang naisipin niya na lang po, pumunta po sa RCS. Doon po kami nagpunta sa RCS. Tara po, Kuya Arman, kunin po natin yung pinamili para po sa inyo po. Sa kaibigan niyo po yung kahapon po. Kahapon po niya kaibigan. Mag-iingat po kayo na mawalan po kayo. Mag-iingat po kayo. Huwag niyo pong hayaan na yung pasukan po kayo ng mga kawatan. Kasi sayang po yung pinamili po namin. Meron pa po. Oh.
Hindi, huwag na, okay na. Ito ang mga... Ari, bago na pa. Renyel. Renyel na kaya. Renyel po. Renyel. Pinalitan na po yung pangalan niya. Renyel. Renyel Sir daw. Rainier, Apo. maraming salamat po sa tulong niyo Ako. sa amin. God bless po. God bless. God bless po. Thank you po. Kumusta po? Kumusta po yung inyong gabi? Gusto ko malaman ano po yung... Ayun, nag-isip po kami. Hmm. Pagdating nyo nga po, iniisip nga po namin kung paano mukhang haharap namin sa inyo. Bakit naman? Kayo talaga. Siyempre po, nahihiya po kami, Kuya Ram, sa ginagawa mo sa aming tulong. Hindi, wala. Pangalawang bihis na po yung ginawa sa amin to. Tignan niyo yung bata. Yung bata ka, Tekram. Isipin niyo. Oo, nabibiktima yung ano. Huwag ko kayo magalit ha. Opo, opo. Ako naman, sabi ko nga naman, lahat naman deserve ng second chance. Kasi kung di mo bibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan nating ano. Pero nasa kamay po ng mga ano ha. Nasa kamay po ng mga katekram po natin kung paano pong tulong yung... Itong pagkakataon na to kasi may mga na-stress kasi. Opo. Tatay Ram, ganito na lang gawin natin. Tatay Ram, kasi ganito, hindi ka nakikinig sa mga payo namin, kaya ganyan, ganito. Ang sa akin lang naman ka, Tekram, sinasabi ko lagi, lahat naman deserve ng second chance. Kaso yung kakabigay natin ng second chance, kadalasan, mas marami minsan yung parang ano po, mas marami yung... niloloko. Ganun. So, sa ginawa niyo po sa akin to, hindi ko po kayo luloko. Hindi, wala yan. Ano lang naman yan, pangkain lang naman. Ang hirap kasi minsan, pagka binuhusan mo ng tulong, gaya ng isang kilala nyo, Opo. na kilala nyo naman, yung ginawa natin, alam nyo naman po anong ginawa natin doon. Ginawa na natin ng bahay, binila na natin ng motor na may sidecar para sa kabuhayan nila. Pero walang nangyari, di ba po? Kasi hindi lang naman ganun na... Hindi naman ganun kalit na pera yung ibubuhos mo eh. So, kumbaga, ginagawa namin yun dahil sa mga bata. Dahil ang biktima ho dito kasi yung mga bata. Kaya tayo, nagpapatuloy tayo sa ganito kasi nga, dahil sa mga bata. Gaya nun, tignan nyo, doon lang siya natutulog. Katekram, oh. Kaya tayo nagpapatuloy sa ganyan. Magbabago po yan. Buti po nakapag-aral ko po. Kaya tayo nagpapatuloy sa ganyan, sa Tekram, dahil din sa mga bata. Kasi ang biktima talaga dito yung mga bata. Yung mga ano. Ano yung naisip mong magandang itulong, kuya? Sabi mo kanina, hindi kanina yung napag-uusapan natin sa sasakyan, ano yung... Sabi ko na, ano kaya talagang magandang tulong na ano yung sagot mo? Decision po ng mga kapatulong po tayo ng mga katekram. Okay lang po ba yun? Okay lang po. Bagay na po itong naitulong ni Pulit sa pangalawang pagkakataon. Hmm. Siguro po, malakas pa naman po kami, kaya pa po namin maghanap buhay. Mas marami pa pong mas deserve na matulungan niyo po dun sa mga bagay po na yun. Kaya pa naman po namin maghanap. Kaya malaking tulong na rin po sa amin yung ginawa niyo po sa pangalawang pagkakataon. God bless po sa inyo. God bless po. Ano yung plano mo ngayon, Kuya Arman? Baka ano, sabihin mo lang, baka may plano ka, may gusto kong gawin. Para alam ko. Iniisip ko po itong mga ano dito eh. Ano? Kung paano ko ilalagay dyan yun. Kasi pag umalis din po kasi kami, nawawalang gamit namin dito. Ayun lang. Binigay sa amin ni tatay ng malaking kaldero. Pagdating namin, wala na rin. Electric pa namin na binigay sa amin ni tatay. Wala na, kinuha na ng mga tao dyan. Ayun lang. Kaya po, baka po mamaya, kung sakaling maghanap buhay po kami, nyari, nagpa po kami ng kuslo, yakas. Siyempre, magsumasama po. Kunin niyo, mananakawan pa kayo ng gamit. Eh, yun nga, Hindi, pati nga umaalis po yung nga mga sila aso po, dito. Yung mga aso po na, yung tuta po namin. At tulog lang po pagising po namin, nakuha na rin po. Ha? Pati po tuta. Chinelas po niya na, Kabibili ko nga ng chinilis ko. Pag gising ko, wala na rin. Ba't ganun? hindi po namin, hindi na po nag-tempo kasi marami po kasi pala. Ganito na nga yung buhay, ano. Nakukuhanan pa.
kami. Tapos na nangailangan sila. Paano gagawin natin dyan? Ibig sabihin, kumari, yan. Pag umalis kayo, naghanap buhay kayo, mamaya lang di nyo alam kung nandyan pa yan. Kailangan po kasi ayusin niya po talaga po kung na meron po dito. Hindi po, nasa sarado po ba? Kasi kung ganitong lona lang po ang tulugan namin. Madali po sa nang kahit sino, di ba po? Okay naman po yun, no? Parang sa inyong dalawang mag-asawa, pagpaliban nyo na po muna yung paghahanap buhay. Kasi meron naman no? Tapos mag-isip muna sila. Opo. Ubusin na muna to. Problema ko naman po yung pambaon ng mga ano. Pambaon naman mga anak. Kasi kailangan nilang kumilos para sa mga anak nila nag-aaral naman. Bali yung, di ba yung anak nyo sa una, hindi na ho nag-aaral yan, di ba? Aral po. Yung ano po, yung panganay ko po kasi 21 years old. Nag-ano po siya ngayon, first year college. Yung nagpa-aral po yung magulang ko na po. Tapos yung pangalawa po, nag-ALS naman po para pag graduate niya, college na rin po. Anyway, tapos yung kasunod po noon, 10 years old, grade 4. Tapos yung pangalakano po, pang-apat. Ano po, hindi. Yan po yung pinag-aaral ko yung dalawa na, yun yung anak ko. Okay. Kaya, para sa akin, support na naman dito pa naman para sa kanya. Tagang sila po talaga yung tumulong sa akin sa Sila, halos lang. mama nyo. Opo. Tsaka Yung kuya mama ko. nyo talaga. Kuya ko po. Mama sa kuya. Napakalaking bagay po na talaga yung pamilya ko na kahit na ganito man ang sitwasyon ko, sila po, yung mga anak ko hindi po nila nagawa. Yun po, napakalaking kasalanan po sa Diyos po na sila yung nagyan. Wait lang, may sinasabi siya. Ano po yun? Pinapasalamatan nyo kay Lola. Hindi, isa kayo mama, maraming salamat kahit na hindi tayo nakikibuan dahil sa sitwasyon ko. Sorry. Hindi ko man masabi sorry talaga. Hindi ko man pinipili yung sitwasyon ko ngayon. Andito ako ngayon. Siguro may pagsisisi din talaga na nandito ako. Ito, pinadaanan ko to. Pero nagpapasalamat ako sa inyo na hindi nyo kami yung mga anak ko, hindi ko pinabayaan. Kahit ako, si Kuya. Maraming salamat. Ibig sabihin, parang may konting problema kayo ng mama nyo. Ito, dahil sa sitwasyon ko ito. Sa kagustuhan din po siguro nila na bigyan kong direksyon naman yung buhay ko sa edad ko po na to. Halos sila na nagpalak sa bago ng anak ko. Halos ako pagka nangailangan po pagka itakbo ko sa kanila. Ano po ang gusto niyo sabihin sa nanay niyo tsaka yung kapatid niyong tumutulong sa inyo? Mama, maraming salamat ba? Kahit di ko nasasabi sa personal, mahal na mahal ko kayo lahat. Kahit ako yung pinaka, sa tingin nyo, yung matigas sa mundo. Pero yung puso ko, ito lang, mahal na mahal ko kayo. Wala akong hiniling kundi sana lagi kayo nasa maayos. Huwag niyong pagdaanan din yung, huwag niyong maranasan sa buhay niyo yung buhay ko. Kasi mahirap. Kaya pasalamat po ako sa Diyos na kahit pa paano sila maayos talaga. Hindi nila pinagdaanan yung buhay ko. Sa kuya ko po, maraming salamat kuya, ingat ka palagi. Parang naano ko na kasi yung mga magulang natin parang napuno na sa kakapayo, sa kakasermon. Yung paulit-ulit na nangyayari yung problema, hindi na kayo natuto. So hanggang napuno na sila. Siguro kahit yung kuya nyo, parang puno na din. Hindi naman po, hindi po talaga niya, sa dami po ng, halos siya na, hindi na po siya nakapagpamilya, gano'n. Nagtrabaho na po siya. Simulat sa pool, sa panganay ko pala po siya na po lahat ng, lahat po ginampanan niya, pati sa mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko. Siguro yung sitwasyon naman po ng asawa ko na nandito siya sa sitwasyon, hindi ko po siya maiwan sa ganitong sitwasyon. Na tatalikuran ko rin po siya na magiging maayos ako. Siya. Hindi ko po kaya na ayusin ko yung buhay ko na hindi po siya. Na hindi siya kasama. Ba't di niyo siya isama? Medyo may ano rin po kasi dami na po din. Okay. Siguro naintindihan ko. Kumbaga sa akin naman po, kaya nandito pa lang ako sa kanya, iniisip ko na,
Hindi ko siya pwede nga po iwanan sa ganitong sitwasyon. Gusto ko po siyang alalayan hanggang sa ma-ialis ko rin po siya sa sitwasyon na. May isip na rin niya na andito ako hanggang sa kahit sa kalsada tayo matulog. Ay, Makita mo lang grabe na namang pagmamahal mapaayos niyan. pa yung buhay natin. Ah. Kaya mong direksyon ng buhay natin, ganun. Mga anak natin. Kahit Mahal ka, kuya. Kahit nakikita po kami ng tao na nagtutulog sa kalsada, hindi ko na po iniinda yung kasi ngayon, yan yung kaya mo bigay ng buhay sa akin. Handa akong harapin yung kaya lang. Dapat sana hindi habang panahon kasi may mga bata tayong kasama. Tama. Gusto ko rin magkaroon ba ng kinabukasan ng anak natin. Nga din eh, kaya pinipili kong lalo na pagka may mga bata ka, Tekram, pinipili kong magbigay ng pagkakataon. Hanggat kayang bigyan ng pagkakataon kasi ang biktima talaga dito kasi yung mga bata. Hug mo na, naiya ka pa. Siya na ba? Baka sinabi na ng mga pamilya nyo na iwan mo siya, dito ka na sa amin. Pinagpipili ko kayo Opo, lahat po ng pangangailangan. Oo. Hindi ka na naman problema. Kumbaga, ayusin mo yung buhay mo. Susuportahan kayo ng Susuportahan po pamilya lahat. nyo. Opo. Iwan nyo lang siya. Kaso hindi ko po siya matiis. Bakit nga po? Ano ba yung pinaglalaban nyo talaga? Gusto ko po siyang makasama hanggang sabi maging maayos kami. Sa punto na hindi na kami husga ng mga tao. Na mamuhay naman din kami ng normal. Katulad ng iba. Saan maisip mo rin yun? Kasi pag naman po siya, tsaka dati po kasi talagang pinakita naman po. Dati yung mapagmahal po talaga siyang asawa. Tsaka, kaso habang tumatagal na iba po yung sitwasyon. Madalas sobrang nga siya umaalis nga. Naiwan kami minsan, tapos hanapin ko po nang hanapin. Ang hirap po. Siyempre nag-aalala ako mamaya, hindi ko na siya makita. Kagagala niya, gano'n ako sama-sama sa mga kaibigan. Siyempre nag-aalala po ako, tapos kare-kare ko po yung mga anak ko, yung maliliit. Yeah. Kahit anong oras, hinahanap ko po yan. Gusto ko lang po maisip niya na hindi ko rin alam kung mangyayari sa buhay ko. Kaya hindi ko na rin po siya makita. Pag di nyo kasama. Kaya hindi ko po siya makita. Siyempre, mahirap po yung nasanay na rin po ako nakasama ko po siya. Ibig sabihin talagang mahal niyo siya. Okay, Kuya Arman, anong take mo doon sa sinabi ni Ate Joy sa asawa mo? Nagpapasalamat ako sa kanya sa pinakikita niya sa akin. Wait lang, ngayon mo lang ba narinig yung mga ganong sinasabi niya? Or nag-uusap naman kayo na paglalabang kita habang ngayon mo lang narinig? Ngayon, anong pakiramdam narinig mo yung mga ganong mga binitawang salita ni Ate Joy? Masakit. Masakit para sa akin kasi ako lagi yung lagi may kasalanan sa niya. Sana naman ba mapatawad mo ako. Ano yung gusto mong sabihin sa pamilya ni Ate Joy? Nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa mga anak ko na inalagaan nila. Tsaka naging akong pahinsya sa naging matigas ang ulo ko para sa kanila. Dati naman po okay kami. Pero ngayon, ano po yung gagawin nyo yan? Maghahanap buhay na kayo niyan? Ibig sabihin, sama-sama nyo yung bata. Kasi niwanan niya nga po kami dahil mainit. Kaso ayoko naman pong magpayo kasi minsan di nga po nakakabalik. Mahirap po yung dayang po siya umalis. Minsan di nga po magbalik. Yeah. Siyempre naghintay po kami dito. Tapos minsan, dahil di nga ako makauwi minsan kala mama. Wala kaming kakainin mag-ina. Hindi ko na rin po alam gagawin ko hanggang sa minsan. Ginagawa ko mga lakad kahit na siyempre dyan lang po yung pamilya ko. Nakakaya din po. Kasi kumbaga, siyempre sabihin, yung ginagawa sa buhay mo yan, may pamilya ka naman. Yeah. Inaano ko lang po sana na siya yung nakaisip na sana wag kung gawin sa asawa ko na ganito kasi nakikita ng pamilya niya. Yung sitwasyon na hindi naman dapat niya maranasan. Nararanasan niya ngayon. Yun ang gusto kong maano niya. Hingin natin yung talaga opinion ng po, Opo. opinion ng mga katekram Hintay natin. po kami, wala po problema po.
Okay po dun. Salamat po talaga sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin. Welcome I-open po. ko rin po yung... Yung sa loobin nyo. Magaan po, ano? Magaan na. Hindi ko po nasasabi kay mami. Mm. Kahit nandyan lang po siya, hindi ko po makakausap. Hindi kami nagbigay buwan. Nasaan ang mama niyo? Sige, ayusin ko yung problema. Pangabal ko rin ako kasi dito kaya gusto ko makausap yung nanay niyo. Una sa lahat, gusto ko magkaayos po kayo. Na. Para tuloy-tuloy na po yung ano niyo, yung ano ba ng buhay natin, yung pagbabago. Kasi hanggat wala po yung ano, yung patawaran nung paghingi niyo ng tawad. Tapos yung ganon. Mahirap kasi yung, parang ang hirap pumasok ng blessing. Pagka walang, kumbaga may sama ng loob. Wala pong katahimikan sa buhay ko po. Oo, di ba? Hinahanap ko po yung, nandiyan po yung dating, kahit na ano, ganito nga ako, nandiyan siya lagi, kinakausap ko. Pinapagalitan mo, sinisermonan ako, nandiyan siya, ramdam ko na, andyan ako, nanay mo, kasalanan ko rin naman po, kaya alam ko naman po. Sorry talaga mo. Iba talaga pag ano, merong tampuan, may galit, no? Tsaka, una sa lahat, kasi utos ng ating Diyos, dapat mahalin natin yung mga magulang natin. Yung mga nagmamahal at rinirespeto yung mga magulang, may ano yun eh, may biyaya kay God sa ating Diyos. Kung sino man daw po ang minahal at rinespeto yung mga magulang, may regalo yun sa ating Diyos. Yun yung mahabat, masaganang buhay na blessing niya ibibigay sa atin. Sige po. Paano po? Ano po muna kami? Salamat po, sir. Welcome.